Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Kung ikaw ay updated sa mga balita sa buong mundo, maaaring napanood mo na ang ilang documentary patungkol sa fast fashion. Karamihan sa mga tao ngayon ay hindi mo masisisi na bumili ng mga murang damit. Ngunit ang kalidad ng tela ang rason kung bakit hindi ito makayang i-recycle. Kaya sa huli, ang mga damit ay madalas ipinapadala sa Asia at Africa na isa sa mga pangunahing rason kung bakit minsan ay may gabundok na textile waste na nakakaapekto sa kalidad ng tubig at iba pang environmental damage. Sa tindi ng epekto sa kapiligiran, ang Filipina na si Angela ay nanindigan na kahit sa simpleng paraan ng pagre-recycle ng mga damit at iba pa, ay gagawin niya matulungan lamang si Mother Earth. Kalaunan, ang kanyang personal conviction ay ginamit ni Angela upang magkaroon ng karir at negosyo. Sa dami ng mga damit na hindi na napapakinabangan ng iba, naisip ni Angela na itayo ang Closets NYC. Ang pagtatayo rin niya ng ganong negosyo ay perpekto sapagkat sa loob pala ng 15 taon, ang trabaho ni Angela ay isang luxury stylist na madalas madestino sa Madrid, Bangkok at New York. Sa kanyang professionalism at magandang pakikitungo sa kanyang mga kliyente ay dumami at lumaki ang social circle ni Angela. Pati yung mga nagtitinda ng mamahaling merchandise at mga damit ay naging kaklose na rin niya. Nang iwan niya ang pagiging stylist noong 2018 ay nag-focus na lamang ito sa kanyang online store. Ginamit nito ang internet para mapalago ang kanyang negosyo at nang mangyari ang pandemic noong 2020 ay doon na sumikat ang kanyang online store. Mula sa ilang daan, ang mga followers nito ay umabot na mahigit 1.5 million. Ngunit ika nga nila, you cannot have it all. Kasabay ng paglago ng kanyang negosyo, naiulat na unti-unti namang nasira ang relasyon niya sa kanyang live-in partner na ama ng kanyang anak. Ang mga ito ay dumaan sa therapy, ngunit kahit sino pa ata ang ihirap mo, ay hindi nito mababago ang isip ng isang tao na desidido na sa kanyang mga desisyon. At noong 2020, ang dalawa ay naghiwalay. Ang hiwalayan ay talagang nakaapekto sa buhay ni Angela. Napilitan itong lumipat sa bagong apartment sa New York kasama ang kanyang anak, pero salamat sa kinikita niya mula sa kanyang e-commerce business ay nagawa niyang ma-maintain ang lifestyle na meron siya dati kahit wala na siyang katuwang sa mga gastusin. Nang pumasok ang 2021, kung ang mundo ay unti-unting bumabangon dahil sa pandemic, si Angela naman ay parang nasa Cloud9 dahil bukod sa tagumpay ng kanyang negosyo ay bumaba na rin ang desisyon ng Supreme Court sa Pilipinas at ang mga judge ay pumanig sa kanya. Ang desisyon ng pinakamataas na korte ay napansin ko na laging ipinagmamalaki ni Angela. Kahit sa interview niya kasama si Gretchen Ho ay nabanggit niya rin ito. Kaya tiningnan ko ang sinasabi niyang kaso. Nang mabasa ko ang court document ay dyan ko nalaman na si Angela pala ay isang Dabubuenya. Ito ay anak ng isang nurse at ni Arturo Aquino na anak ni Miguel Aquino. Para sa mga magtatanong, ayon sa mga news article, si Angela o pamilya ng kanyang ama ay hindi related sa aktres na si Kris Aquino o sa pamilya niya. Nalaman ko na ang kasong ito ay nagsimula pala noong 2005 pa. Nang mamatay si Miguel na lolo ni Angela noong 1999, ang dati nilang masayang reunion ay hindi na nangyari sapagkat ang negosyante niyang lolo ay wala palang naiwan na last will and testament. Ito ay naiulat na may naiwang maraming yaman, mga lupain at pera. At para makamove on na ang lahat sa kanilang buhay, pagkatapos mailibing ay mabilis na kumilos ang mga anak ni Miguel para ma-distribute at maibahagi ang yaman. Tutal ay yun ang nasa batas ng Pilipinas. Ngunit sa huli ay dismayado si Angela sapagkat ang lahat ng mga apo ni Miguel ay nabigyan ng yaman. Pero ang nakakapagtaka ay hindi siya nabigyan kahit 5 duling. Tinangka niyang kausapin ang kanyang mga tiyuhin. Pero nang tumanggi ang mga ito ay doon na siya humingi ng tulong sa isang abogado.
Sa court document ay nakalagay pala na noong 1978 ay nagpaplano na ang kanyang mga magulang para magpakasal, pero sa kasamaang palad ay namatay ang kanyang ama. Ang masakit ay nagdadalang tao na pala ang kanyang ina at isinilang siya noong October 9, 1978, 272 days pagkatapos mamatay ng kanyang ama. Ipinaglaban ng kanyang kampo na simula't simula ay itinuring na siyang kapamilya ng mga Aquino at nagbago lamang ang trato ng mga ito ng panahon na para paghatian ang mga ari-arian. Pagkatapos nilang maipresenta ang birth certificate, ang Supreme Court ay pumanig sa kanila. Ang kaso ni Angela ay naging historic landmark case dahil winasak nito ang 300 taon ng batas na tinatawag na Iron Curtain Rule o yung batas na makikita sa Article 992 of the Civil Code, kung saan ay ipinagbabawal ang mga bata na mabigyan ng mana kung ang mga magulang nito ay hindi naman ikinasal, lalo na kung walang last will and testament. Nang pumanig ang Supreme Court sa kanya para kay Angela ay hindi lamang siya ang nanalo pero pati na rin ang ibang mga bata na hindi naman nila piniling maisilang na anak sa labas at sa mga magulang na gustong hindi magpakasal. Ang kaso ni Angela ang ginamit ng Supreme Court para baguhin ang Article 982 of the Civil Code. Sa ngayon, mula sa mga apo kahit yung mga direct descendants ay pwede nang pamanahan ng kanilang lolo't lola regardless of their birth status. Basta kaya nilang mapatunayan na kadugo nga sila. Kaya isang malaking achievement para kay Angela na siya ang mukha ng nangyaring pagbabago sa Civil Code. Para sa ilan na magtatanong kung bakit ito napadpad sa US, si Angela mismo ang nagsabi sa ilan niyang interview na ang kanyang nanay ang unang nakapunta sa Amerika dahil ito ay isang nurse. Nang magkaroon ng sariling bahay at stable na buhay, ay saka siya nito dinala at sa state ng New York na sila ninirahan na mahigit 15 taon hanggang siya ay maging naturalized citizen. Pero bago magtapos ang 2021, ay nalugmok na naman sa kalungkutan si Angela sapagkat ang kanyang e-commerce business ay nahack. Ang digital infrastructure, customer data logs at online storefront ay nag-crash sa loob lamang ng 24 oras. Ang lahat ng kanyang online profiles at account ay nahack pera lamang sa website na ito. Nang malaman nito ang nangyari ay halos mahimatay si Angela. Pero pagkatapos niyang maproseso ang nangyari ay pinunasan nito ang kanyang luha at isa-isa niyang kinolekta ang kanyang mga physical merchandise. Sa tulong ng kaibigan nitong hairstylist, si Angela ay hindi sumuko. Sa takot na baka mahack na naman pag nagtayo siya ng online store, ay mas pinili nitong mag-focus sa pagtatayo ng sarili niyang physical store. Salamat sa kanyang kaibigan ay binigyan siya nito ng maliit na bahagi ng salon para may mapaglagyan siya ng kanyang mga produkto. Gamit ang social media ay kinontak nito ang dati niyang mga kliyente para ipaalam na kung gusto ng mga itong bumili ng mga damit, bag at iba pa niyang mga produkto ay dapat silang pumunta sa 309 East 23rd Street sa Manhattan. Tumulong din sa kanya ang Filipino-American community doon na nag-donate ng racks, hangers at kahit ibang mga produkto na pwede niyang ibenta. So kapag ang isang tao ay pupunta sa salon ng kanyang kaibigan, ay madalas na mga itong mapansin ang maliit na bahagi doon na mailalarawan mong isang curated luxury vintage consignment boutique kung saan makakabili ka ng mga pre-loved items. Kahit hindi ganun matagumpay kumpara sa kanyang online store, ang mga tao ay dinadayo pa rin ang tindahan ni Angela lalo na pag nalaman ng mga ito na dati din pala siyang stylist ng sikat na boxer na si Manny Pacquiao. Sa social media ni Angela ay napansin ng mga tao na nagawa nitong makabawi at makabangon muli. Dahil bukod sa pagiging negosyante at nanay, bago magtapos ang 2021 ay inilaunch nito ang non-profit organization na tinawag niyang Equal Rights for Children. Dahil sa naranasan niyang trauma mula sa panghusga at hindi patas na pagtrato sa kanya ng mga kamag-anak niya sa Davao, ay gusto niya ring bigyan ng boses ang mga bata para maipaglaban kung ano ang dapat sa kanila. Nagdesisyon itong palawakin ang kanyang impluwensya at noong 2022 ay matagumpay niyang napagsanib ang mundo ng fashion at charity. Sa totoo nga noong February 2023, sa Couture Fashion Week New York, ang sikat na red carpet designer na si Andres Aquino ay binahagi sa audience na ang kanyang mga designs ay ginawa niya para suportahan ang advocacy ng non-profit organization nito na lalong nagpalakas ng loob ni Angela na maging vocal o hindi mahiya sa ipinaglalaban niya.
Kung hindi nagtatrabaho sa kanyang boutique o sa kanyang non-profit organization, madalas na makita si Angela sa United Nations events at New York political gala. Maaaring may ilan na magtanong na bakit madali siyang maka-access sa mga events na yan. Ang eksplanasyon dyan ay dahil nalaman ko na ang kanyang tiyuhin ay si kabaktulan na isang high-ranking veteran diplomat. Sa tulong nito ay nagawang makapasok at makadalo ni Angela sa mga gala, kung saan ay nakilala nito ang ilang mga maimpluwensyang politiko. Ang ilang mainstream local journalists sa US ay lagi itong inilalarawan na regular sa UN networking events, fundraising dinners at international peace galas. Salamat sa kanyang tiyuhin sa loob ng ilang taon na paglabas niya sa UN functions, pakikisalamuha at pakikipag-usap sa mga ambassadors at direktang pakikipagtulungan sa Philippine missions to the US, nagawang maipakilala ni Angela ang kanyang sarili bilang isang tao na merong high-level administrative capability. At sa loob lamang ng ilang taon, ang imahe nito ay nagbago. Mula sa pagiging local Manhattan boutique clerk, siya ay kinukonsidera ng elite at mailalarawan na isang community leader. Kaya noong 2025, 4 na taon pagkatapos mag-collapse ang kanyang e-commerce business, para kay Angela ay sapat na ang kanyang impluwensya at kaalaman para subukin at gawin ang imposible. Hi, I'm Angela Aquino. I'm an Asian American single mother and I love New York City. Fellow New Yorkers, our city stands at a pivotal moment, facing challenges that demand immediate and decisive action. As your candidate for public advocate, I present my vision for a safer, more prosperous, and equitable New York City. Katulad ng nakita mo sa kanyang campaign video, si Angela ay susubuki na maging public advocate o vice mayor at maging kauna-unahang Filipino na manalo sa citywide race. Alam ko na madami ang magtatanong kung bakit siya pwedeng tumakbo. Pero hindi tulad sa Pilipinas, sa New York City ay wala silang pakialam kung citizen ka pa ng ibang bansa. Ang mahalaga sa kanila ay isa kang US citizen, registered voter sa New York City at naninirahan ka na doon ng at least 7 taon. Nang i-anunsyo nito na tatakbo siya para maupo bilang vice mayor ay naging aktibo ang PR team ni Angela para ito ay makilala ng publiko. Siya ay lumabas sa podcast, nagpa-interview ito sa telebisyon sa New York City, dumadalo sa iba't ibang events at minsan ay siya mismo ang may bigay ng flyers. Sa lahat ng interview ay lagi nitong sinasabi ang kanyang inspiring background na mula sa pagiging single mother, ibinahagi din ito na isa din pala siyang domestic violence survivor. Vero G. So today we got a great show for you guys today. We have on my other end of the side of the show an amazing, beautiful young lady, and she is going to tell us about a lot what she's doing for the community and also for New York City. Let's give it up for Angela Aquino. Well, thank you so much for such a generous welcome introduction. You're welcome. I will try to keep up with all that hype, but thank you so much for having me. You're welcome. Anytime. It's such a great pleasure to be here. And Pinakinggan ko ang lahat ng kanyang interview at para makuha hindi lamang ang simpatsya pero boto ng mga tao, ay laging sinasabi ni Angela na kung maluklok, siya ang magiging boses ng marginalized o yung mga taong nasa laylayan. Alam niya ang pakiramdam dahil minsan siyang inapi ng kanya mismong mga kamag-anak. Ipinagmalaki nito na kayang-kaya niyang resolbahin ang problema ng mga tao sa New York City sapagkat marami na siyang natutunan. Ngunit katulad ng ibang eleksyon, lahat ng kalaban mo ay uungkatin, ang lahat ng pwede na ng mahalungkat, makunan ka lamang ng baho. At sa kaso ni Angela ay hindi na kailangang mag-effort pa. Ang unang problema ng mga botante sa kanya ay kahit lagi itong nakangiti, ang kalaban ni Angela ay inilarawan na ito ay isang flip-flop. Everybody, my name is Angela Aquino. I'm under the Conservative Party and hoping and praying to get the endorsement of the Republican Party as well. I'm running as your public advocate and I know everybody is excited because we want to get rid of Jumaane Williams. He has got so much trouble for everybody here, for all of us New Yorkers, giving away New York City to people who don't deserve it. Giving away our assets, giving away our provisions, giving away our money, giving away our hotels, our shelters to people, to anybody who's not American citizen. And I'm done because I volunteered there and I saw how they gave away everything. And not. Sa video na yan ay nagpakilala siya bilang isang Republican na supporter ni Trump. Ngunit pagkalilipas ng ilang buwan ay inanunsyo nito na siya ay isang Democrat.
Kung hindi ka updated sa political party sa US, ang ginawa niya ay mula sa pagiging asul ay lumipat siya sa berde. Ang kanyang rason ay dahil sa di umano'y hindi mananalo ang isang conservative Republican na tulad niya sa New York City na kilalang deep blue o karamihan ay mga Democrat. Pero kahit inanunsyo niya na siya ay isa ng Democrat, sa campaign website nito ay nakalagay pa rin na siya ay isang Republican. Ang Filipino community doon na minsang tumulong sa kanya nang siya ay sadlak sa hirap ay hindi rin nagustuhan ang kanyang ginawa ng tawagin niyang Filipino traitor si Steven Raga pagkatapos nitong hindi siya i-endorso. Nagkaroon din ng lamat ang relasyon niya sa Embahada ng Pilipinas doon pagkatapos niyang sabihin na ipinahiya siya ng mga ito sa New York. Agad naglabas ng statement ang embahada para sabihin na ang kanilang building ay hindi pwedeng gamitin ng mga taong gustong mamulitika. Sa daming kontrobersya ay hindi pa nga nagsisimula ang eleksyon, si Angela ay nag-withdraw bilang kandidato. Ito ay bumalik sa pagiging boutique owner at pag-manage sa NGO na Equal Rights for Children. Kung may mga taong magtatanong kung kumusta siya pagkatapos ng kanyang pagtakbo, ay lagi nitong sinasabi na ang politika ay hindi para sa kanya. Natapos ang taong 2025, tulad ng kanyang ginagawa dati sa tuwing may pagsubok siyang pinagdadaanan, si Angela ay positibo na marami pang magandang bagay ang magagawa niya sa 2026. Pero ngayong summer lamang, May 14, 2026, ang mga tao ay magugulat dahil si Angela ay inaresto ng mga otoridad sa kanyang apartment sa Manhattan. Ang mga otoridad ay hindi naman ito na-interview sapagkat agad itong kumuha ng lawyer. Mabilis itong nag-release ng statement kung saan ay sinabi niya na ang mga alegasyon ay walang katotohanan at papatunayan nila ito sa korte. Ang judge ay pinayagan siyang makalabas pansamantala sa loob ng 3 buwan habang ang kanyang abogado ay nire-review ang lahat ng mga ebidensya. Isinuko din ito ang kanyang US at Philippine passport sa takot ng prosecutor na ito ay makalabas ng bansa. Ngunit noong nakaraang linggo lamang, August 20, kasama ang kanyang legal counsel, ang dating confident na si Angela ay pumunta sa Brooklyn Federal Court at ito ay nag-plead ng guilty. Sa report ay lumalabas na sa tindi ng ebidensyang nakahalap ng FBI, ang abogado nito ay sinabi na ang pagpiplead ng guilty ang mas makakabuti para kay Angela. Nang makarating sa media ang ginawa nito, maraming botante sa New York City ang nagsabi na buti na lamang ay hindi nila ito binoto sapagkat hindi pa nga ito nauupo sa pwesto ay pangungurakot na agad ang nasa isip nito. Para sa mga taong gustong tumakbo at maging politiko sa New York City, meron doong programa ang kanilang local government na tinatawag na 8-to-1 ratio. Ibig sabihin, kapag ang isang residente ay nagbigay ng donasyon na $1 sa campaign ni Angela, ang NYC Campaign Finance Board ay tatapatan yon ng $8. So ibig sabihin, ang campaign team ni Angela ay magkakaroon ng $9 na magagamit ito sa pangangampanya. Para sa akin ay nagsasayang lamang sila ng taxpayers' money. Ngunit ayon naman sa mga namamahala doon, ang 8-to-1 ratio program ay mapipigilan ang mga taong mayayaman na tumakbo at manalo sa eleksyon. Gusto rin nilang maging aktibo ang publiko sa pagsuporta sa kanilang mga gustong personalidad. Ngunit kung ginawa ang programa niyan para sa magandang layunin, para naman kay Angela at sa mga kasabwat ito ay isang pagkakataon para lokohin ang local government ng New York City. Ayon sa FBI, gamit ang 8-to-1 ratio program, naisip ni Angela at kasabwat ito sa Pilipinas na kung bibigyan sila ng $8 sa bawat $1 na idodonate sa kampanya niya, ay bakit hindi sila mag-donate ng napakaraming pera. Sa paper trail ay nabunyag na ang kasabwat nito sa Pilipinas na hindi pinangalanan habang hindi pa ito nasasampahan ng kaso ay nagbigay ng $134,000 na unti-unting ipinadala sa personal bank account ni Angela sa pag-ita ng January hanggang April 2025. Yan ang unang problema. Sa New York City election ay pinagbabawal ang paggamit ng foreign money para pondohan ang pangangampanya. Pero hindi natinag si Angela dahil confident itong kayang-kaya nilang madaya ang lahat. Nang ma-withdraw ang wire transfer, siya at ang iba niyang mga kasabwat na hindi rin pinangalanan ay naging abala sa paggawa ng 1,673 contribution cards na may mga totoo at pegeng pangalan, contact details at pati pirma, maipakita lamang na maraming voters ang nagdo-donate.
Sa video na ito ay ilang mga tao ang pumirma sa hawak niyang papel ay ginamit din pala niya sa panloloko. Gamit ang mga detalyeng yan ay isa-isa nilang idineposit ang pera sa kanyang campaign's bank account at sa panlabas ay tila nga maraming working class New Yorkers ang nag-donate sa kanya ng cash sa pagitan ng $10, $25 at $50. Pero hindi dyan tumigil si Angela sapagkat ang target niya ay makakuha ng $1,000,000. Nag-withdraw ulit ito ng perang kanyang na-deposit na para naman ibigay sa kanyang mga katrabaho at kaibigan. Saka naman i-deposit ng mga ito ang parehong pera sa ilalim ng peking mga pangalan. Napatunayan din na kahit ito ay nag-withdraw na sa eleksyon, si Angela at kanyang mga kasabwat ay walang tigil sa pagsasubmit ng peking datos dahil gusto talaga nilang makuha ang $1,000,000 na gusto nilang paghati-hatian. Ginamit din pala ni Angela ang kanyang campaign bank account na parang personal niyang ATM para mabayaran ang kanyang landlord. At upang hindi mabawasan ang kanyang pera ay pinalabas niya na pati ito ay campaign donor. Kahit sa kanyang grocery ay ginamit din ito ang campaign funds at wala siyang hiya sa paggastos dahil sa isip ni Angela, ilang linggo o buwan lamang naman ang kanyang hihintayin bago ma-release ng Campaign Finance Board ang kanyang $1,000,000. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, kahit mukhang simple ang 8-to-1 ratio program, ay sobrang metikuloso naman pala ng mga ito pagdating sa mga donasyon. Nang i-audit nila ang mga datos na isinumite ng grupo ni Angela ay napansin nila na may anomalya. Sapagkat sa tuwing ito ay magwi-withdraw na malaking halaga ng pera mula sa kanyang personal bank account ay may pumapasok naman na pera sa kanyang campaign funds. Bagamat ito ay mula sa iba't ibang mga tao, kung kukunin mo ang total ay pareho lamang sa na-withdraw niyang pera. Ngunit bago sila magsagawa ng malawakang investigasyon, ay minabuti nilang magsagawa ng interview. Pero sa kadahilanan na minsan ay peke ang personalidad na inilagay, ay either hindi nila ito mahanap o kung matagpuan man nila ang personalidad, ay madalas na mga itong sabihin na hindi sila nagbigay kay Angela ng donasyon. Sa kadahilanan ng walang kakayahan ang Campaign Finance Board pagdating sa pag-aresto, ay tahimik nilang ipinadala ang datos sa FBI. Agad din imbestigahan namang ito ang report at nakumpirma nila na ang pera ay ipinadala gamit ang international wire transfer na nanggaling sa Pilipinas. Sinampi na namang ito ang bangko ni Angela at bukod sa transaction records, huling-huli din sa security footage na si Angela mismo ang nagwi-withdraw ng mga pera sa ATM. Ang landlord ay in-interview din ng FBI at ito ay tumanggi na wala siyang kinalaman sa ginagawa ng kanyang tenant. Hawak ang gabundok na ebidensya, ang FBI ay mabilis na nakipagtulungan sa U.S. Attorney's Office for the Eastern District of New York. Bukod sa wire fraud, ito ay sinampahan pa ng 4 na mga kaso. At tulad ng nabanggit ko kanina, sa tindi ng mga ebidensya ay wala na itong nagawa kundi mag-plead ng guilty. As of this recording, si Angela ay pansamantalang malaya habang naghihintay sa sentencing hearing na magaganap sa susunod na taon, February 2027. Depende sa judge, siya ay maaaring maprusahan na makulong na hindi tataas sa 2 dekada. Ang lahat ng kanyang bank accounts ay hindi rin niya magagalaw dahil ito ay naka-freeze. Wala rin siyang pinagkakitaan ngayon dahil ang kanyang butik ay permanente nang naisara. Ayon din sa ulat, bagamat ang Supreme Court sa Pilipinas ay binago ang batas na pwede na siyang pamanahan ng kanyang namayapang mayaman na lolo, lalaman ko naman na iniutos din ng mga hukom na ibalik ang kaso sa lower court or regional trial court para magsagawa ng DNA test. Kung mapatunayan na ito nga ay kadugo ng mga Aquino, ay doon pa lamang nito makukuha ang ilang milyon nitong parte sa mana na pwede niyang magamit para makapagsimulang muli pagkatapos ng kontrobersyang ito. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.